Taong bayan ang nagluklok sa pwesto sa mga senador at kongresista. Sa taong bayan din nanggagaling ang pampasweldo sa kanila sa pamamagitan ng buwis. Sa ilalim ng Salary Grade 31, mahigit 300,000 piso kada buwan ang sweldo ng mga senador at kongresista. Kung maging Senate President naman o House Speaker, pwede pa itong umabot sa hanggang 400,000 piso kada buwan sa ilalim ng Salary Grade 32. Bukod pa riyan ang mga bonus at iba pang benepisyo para matiyak na deserve ng mga mambabatas ang natatanggap na sweldo. Inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 7432 o panukalang No Work, No Pay Scheme para sa lahat ng mambabatas. Ibig sabihin, babayaran lang sila kung pumasok at nagtrabaho tulad ng pagdalo sa mga sesyon sa plenaryo, paglahok sa mga committee hearing, at paglahok sa official activities. At kung absent ng walang mahalagang rason, hindi sila sasahod para sa mga araw na lumiban sila. Pero sabi ng panukala, hindi naman daw mag-a-apply yung no work, no pay kung ang dahilan ng pag-a-absent ay valid naman o merong makatwirang dahilan gaya ng pagkakaroon ng sakit ng isang mambabatas, pero dapat ito po ay merong patunay mula sa isang licensed physician, meron pong official travel abroad o kaya sa ibang lugar, basta ito po ay otorisado rin ng Senado o kaya ng Kamara at meron na po talaga nakaschedule na leave of absence na dapat ay aprobado rin. Tinanong namin ng mga kapuso kung pabor sila rito. Sila pumapasok pa petek-petek lang, tapos kami, yung mga mahihirap, nagtrabaho ng maayos, kinukulangan ng sahod. Kung pala-absent ka, di wala ka sahod, di ba tama yun, sir? No work, no pay. Parehas ang laban. Ang mga pala-absent, hindi talaga dapat naman ng kulang. Kung hindi niya kaya ano yung tungkulin niya gawin. Tinanong din namin ang mga kapuso online kung pabor sila sa panukala. Sang-ayon ang karamihan sa kanila, tulad ng isa na nagsabing ang pinapasweldo sa mga mambabatas ay hard-earned money, kaya dapat paghirapan nila ito. Sabi pa ng isa, kung yung mga nasa laylayan nga, ganyan ang ipinatutupad, dapat sa kanila rin. Komento naman ng isa, sana pumasa ang panukala hanggang sa presidente. Kailangan din daw na bukod sa hindi sila mababayaran, magkaroon din ng parusa kung naging kaugalian na ang pag-absent. Sagot ng isa pa, ang ordinaryong manggagawang araw kapag hindi nakapasok ng 3 araw nang walang pahintulot, awol agad. Ayon sa co-author ni Marcos sa panukala na sina Botas Representative Toby Tiangco, na-inspire umano siyang mag-refile ng isa pang bill kahit mga mambabatas ang tatamaan. Natuwa ako dun sa no work, no pay bill kasi it shows na gusto na natin magreforma dito sa House, no? Noong 17th Congress noong 2016, may final na akong bill, no? Yung ipagbawal na yung numero 8 plaka. Since mukhang seryoso naman ng reforma dito, i-refile ko. At sana naman umusad yon para wala ng 8 plaka. Pabor din si Senador J.B. Ejercito sa panukala. May niluluto na umanong ganito sa Senado. Nabanggit pa nga niya si Senador Bato de la Rosa na Oktubre pa huling pumasok. Hindi na nagpakita sa Senado si de la Rosa mula nang mabalita ang may arrest warrant umano na inisyu sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Sige, Senator Bato, kung tinaano natin yan, ang proposal nga suspend na muna yung salaries niya hanggang di siya pumapasok. So, tignan natin kung okay sa kanya. Proposal ni Senator Lacson yun.